Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Aswang ng Dagat Magindara. May nabiktima na naman pala yung aswang ng dagat, no? Grabe, nakakatakot. Dati ang tahimik na nila. Ngayon nabibiktima na naman sila. Ha? Sino nabiktima? Si Kaberning. Pumalaot daw ito kaninang alas 5 ng umaga. Hanggang ngayon hindi pa rin nakikita yung bangkay niya. Hindi pa pala nakikita. Baka mamaya nandyan lang yan. Natagalan lang sa pagpapalaot. Grabe naman. 8 oras. Lalo't sa malapit lang naman siya pumupwesto sa pangingisda, di ba? Malay mo naman, di ba? Tsaka, sino ba yung aswang ng dagat na sinasabi nyo? At ano itsura nito? Ay nako, wag mo nang balakin na malaman kung sino yon. Wag mo na rin naisip makita. Ang seryoso mo naman, pare. Ay nako, bago ka pa lang kasi, malalaman mo rin. Oh, sino yung buhat-buhat nila papunta sa Pangpang? Ha? Tara, lapitan natin. Lumapit ang dalawa sa kumpulan ng mga tao. Doon nakita nila ang nagngangalang Berning. Wala itong tiyan. Halatang winakwak ito. Nag-iiyakan ng pamilya nito na nakapalibot sa bangkay. Si Erning ay napaiwas na lamang ng mata sa nakita. Para siyang masusuka dahil tila hinalukay ang tiyan niya sa nakita. Sino naman kayang halangang kaluluwa na gagawa ng ganyan? Ang Magindara, yung aswangan ng dagat. Bagong lipat si Erning sa lugar ng San Isidro. Tubong San Isidro ang napangasawa niyang si Nena. Gustuhin niya mang akayin ito papuntang Maynila ay ayaw ng asawa niya na malayo sa nanay nito. Naiintindihan niya naman yun kaya pinili niyang sundin ang desisyon ng babae. Mag-isa na lamang ang nanay ni Nena at may sakit pa. Ang tanging mabilis na kabuhayan doon ay ang pangingisda. Kung kaya't kahit walang kalam-alam si Erning sa pamamalaot ay sinubukan niya pa rin. Pangatlong araw niya pa lamang sa pangingisda ay may nabalita na siya tungkol sa nangangain na aswang ng dagat. Hindi siya pamilyar dito lalo na hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Ultimo sa mga multo ay hindi siya naniniwala. Hindi rin siya relihiyoso na tao. Kabaliktaran naman ng asawa niyang si Nena. Magkaiba sila. Kaya't maraming nagtataka kung paano silang dalawa nagkasundo. Ganun pa man, sa gitna ng pagkakaiba nilang dalawa ay sobrang mahal niya ang asawa. Sa katunayan ay nag-iipon na siya upang makabili ng magandang singsing para sa dalaga. Balak niyang mag-propose dito sa second anniversary nilang dalawang magkasintahan. Nasa tamang edad na rin naman sila. Parehas 27 anyos at kaya na rin naman niyang buhayin si Nena sa pangingisda. Lalo ngayon na malakas ang palaot niya. O mahal, ang aga mo yata nakauwi ngayon. Malakas ba ang alon? Mahal, hindi naman malakas ang alon pero may bali-balita kasi na may nabiktima na naman daw yung aswang ng dagat Ha? Nambibiktima na naman pala sila? Mahal, totoo ba yun? Oo, kung kaya't mag-iingat ka sa bawat pagpalaot mo ha. Sino ba yung mga yun? Baka naman di nila talaga kayang pumatay Uy, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo kilala ang mga Magindara. Ay, pasensya na mahal. Sino ba kasi yung mga yun? Ay nako, huwag mo nang alamin. Napakamot na lamang sa ulo niya si Erning. Mukhang na-bad trip niya ang asawa niya. Hindi niya alam kung bakit nila bad trip ito. Lalong di niya rin alam kung ano ba talaga ang aswang ng dagat na sinasabi nila. Magdamag siyang di pinansin ng asawa niyang si Nena. Kahit anong gawin niyang pagpapapansin ay sadyang pusong bato ito. Kahit noong nagpaalam siyang papalaot ng 1:00 ng umaga ay inirapan lang siya nito. Alam niyang lalambot din ang puso ng dalaga. Kabisado niya naman ito. Kapag bad trip o wala sa mood ay tatahimik na lamang ito upang hindi na makapagsalita ng kung ano-ano. Nagkita sa laot si Erning at si Tunying.
Gaya ng nakagawian nilang dalawa, sabay silang papalaot sa malapit lamang sa dagat upang makauwi rin ng maaga. Marami rin namang nakukuhang isda kahit malapit. Maghahati rin sila sa kikitain nila. Araw-araw lalabas sila upang pumalaot ng 1:00 na madaling araw at makakawi sila bandang 5:00 o 6:00. Oh, bakit parang pinagsakluban ka ng langit at lupa dyan, ha? Paano kasi pare? Bad trip sa akin yung pinsan mo eh. Nakto, ano bang ginawa mo? Parang na-bad trip sa akin nung sinabi kong di kayang pumatay ng mga aswang ng dagat eh. Kaya naman pala talaga magagalit sa'yo yun. Namatay ang tatay niya dahil doon. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Ha? Hindi ako nagtatanong tungkol dun eh. Baka magalit sa akin lalo. Mahal na mahal ni Nena yung tatay niya. Siya ang isa sa pinakanasaktan nang mamatay si Tito. Galit na galit din si Nena sa Magindara. Kaya naiintindihan kong galit dun sa'yo. Ganun pa man wala ka namang alam hindi niya sinabi sa'yo wag mo na lang sabihin na ako nagsabi ha. Baka sa akin naman magalit yun. Suyuin mo na lang pag uwi mo, lalambot din yun. Sige pare, salamat ha. Susuyuin ko na lang pag uwi natin. Magkasamang pumalaot si Erning at Tunying. Ginagabayan pa ni Tunying si Erning sa paghuli lalo na sa paghagis ng lambat dahil hindi pa gaanong gamay yun ni Erning. Tahimik ang dagat habang sila ay namamalaot. Hindi nila ramdam ang banta ng tinatawag na aswang ng dagat. Kaya napapaisip din si Erning kung meron ba talagang ganon. Hindi naman siya masisisi ng iba. Sa Maynila siya lumaki at ang ganoong bagay na katulad ng aswang ay hindi na uso at tanging katang-isip na lamang. Pinagmasdan ni Erning ang dagat. Napakaganda ng pagkakaasol nito. Malayong malayo sa kinalakihan niyang lugar. Unti-unti ay nagugustuhan niya rito. Simple ngunit payak ang pamumuhay. Isa pa, andito ang pinakamamahal niya. Sabay nilang isinaboy ang lambat sa gitna ng dagat. Ang naririnig lang ay ang paghagis nito na naglikha ng ingay. Wala pang ibang mangingisda o marahil ay sa ibang parte o sa kabilang dako ng dagat nanguhuli. Malawak ang dagat, marami ring isda, iba't iba ang klase. Maya-maya lang din ay gumalaw na ang lambat. Tanda nang may nahuli na silang mga isda. Sabay nilang hinila yon at inilagay ang isdang nahuli sa banyera. Sabay rin silang napangiting dalawa dahil sa bilang ng mga nahuling isda. Oh, mas maraming huli natin ngayon kumpara nung nakaraan ah. Sa totoo lang kaunti pa yan. May mga panahong sobrang dami talaga. Halos ipamigay na nga lang namin sa sobrang dami. Ha, ganun ba? Kung ganun, ihagis pa natin yung lambat para mas malaki yung kita natin. Samahan mo na rin akong bilhan ng bulaklak ang asawa ko ha. Mukhang matinding bawian yan ha. Oo ba, basta para sa asawa ko talaga gagawin ko ang lahat. Sabay ulit nilang inihagis ang lambat. Bumilang lamang ng ilang minuto at gumalaw na ulit iyon. Tila ba sinuswerte silang dalawa ngayong araw. Nang mailagay na nila sa banyera ang mga nahuling isda, ay napatigil si Erning sa narinig. Boses ng isang dalaga na umaawit. Nakakaingganyo ang tinig na ito. Napakaganda at sobrang nakakahalina. Hinahanap na mata niya yon. Palinga-linga siya sa buong paligid ngunit wala siyang makita. Uy, ano bang hinahanap mo dyan, Erning? Bakit palinga-linga ka riyan? Ha? Hindi mo ba naririnig? May kumakanta pero hindi ko alam kung nasan siya wala naman ah. Anong sinasabi mo dyan? Anong wala? Yan kumakanta. Dinig na dinig ko Napakaganda ng boses niya. Wala akong naririnig. Hala, iikot mo yung bangka. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Wait lang. Gusto ko bang mapakinggan Hindi nakinig si Tunying at inikot na ng mabilis ang bangka. Binilisan niyang paandarin ang makina upang mas makabalik sila ng mabilis sa laot.
Wala namang nagawa si Erning lalot na wala na rin ang boses na naririnig niya. Hindi niya alam kung saan nagmula at kung paano nawala iyon. Basta ang alam niya ay kahali-hali na ang tinig. Napatingin si Erning kay Tunying. Tulala ito at tila malalim ang iniisip. Nanginig din ang buong katawan nito at halata ang takot sa muka. Anong nangyari sa iyo, Tunying? Nako, munti ka na doon, pre. Lagot ako kay Nena kung nagkataon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi sumagot si Tunying at napailamos na lamang na muka. Alam ni Erning na may mali ngunit hindi na siya nagtanong pa. Pagdating nila sa laot ay nandun na ang mga tindera na bibili ng mga isda. Lumapit agad ang mga iyon sa kanila. Habang kumukuha ng bayad si Erning ay nararamdaman niya ang tila nagmamasid sa kanya na nanggagaling sa dagat. Halos patapos na sila ng pagbebenta. Napakunot na lamang ang noon niya habang nililibot ang paningin. Dumako ang mata ni Erning sa kaliwang bahagi ng dagat kung saan merong isang malaking bato. Tila may naaaninag siyang nandoon ngunit nang aninagin niya ito ng husto ay siya namang pagtapik ni Tunying sa balikat niya. Uy, tara na. Tumiretso na tayo sa palengke. Ha? Sige, tara. Huwag mo nalang babanggitin sa asawa mo pare yung narinig mong boses sa gitna ng dagat, ha? Bakit? Ano bang meron dun? At hindi mo ba talaga naririnig? Ikukwento ko sa iyo bukas. Sa ngayon hanapan mo muna yung asawa mo ng bulaklak para naman mawala yung tampo sa iyo. Ay, oo nga. Teka, saan ba'y may mga rose dito? Sabay na nagtungo ang dalawa sa bayan. Namili si Erning ng rosas para ibigay sa asawang si Nena. Habang pabalik sila, ay dumaan ulit sila sa laot. Naririnig nila ang ilang bulungan at tsismisa ng mga tao doon. Mayroong kumpulan kung kaya't hindi naiwasan ng dalawa na makiusyoso. Doon sa kumpulan ay laman ng kwentuhan tungkol sa aswang ng dagat. May nabiktima na naman daw ang aswang ng dagat. Si Mang Bertulpo. 5 bahay ang pagitan mula sa kanila. Wakwak ang tiyan nito at gutay-gutay ang bituka. Halos hindi na rin makilala ang mukha dahil sa mga galos na natamo nito sa dagat. Napailing na lang si Erning at tumalis na sa kumpulang yon. Sumunod naman si Tunying sa kanya sa pag-uwi. Malayo pa lang ay kita niya na ang asawa sa bakuran ng bahay nila. Nagsasampay ito ng mga nilabang damit. Itinago niya ang rosas na dala dahil gusto niyang sorpresahin ng dalaga. Ay, ano ba yan? Erning, ginunat mo ko eh. Para sa iyo, mahal. Ha? Ay, ikaw talaga? Napaka-OA mo. Sus, bayan, nasabihan pa ako ng OA. O halika na, ipaghahain na kita. Naunang pumasok si Nena sa bahay habang si Erning naman ay napalingon sa gilid na bahagi ng dagat. Tanaw sa bakuran nila ang gilid ng dagat. Hindi niya mawari ngunit may nakikita siyang babaeng nakatayo roon. Hindi rin alam ni Erning kung bakit parang may nanghihimok sa kanya na puntahan ng babae sa dagat. Pupunta niya na sana ito upang tingnan at makasiguro nang tawagin na siya sa loob ng asawa niya. Hoy Erning, halika na. Lalamig na ang pagkain, oh. Anong tinitingnan mo dyan? Pumasok ka na. Ha? Parang may nakita ko sa dagat na babaeng nakatayo eh. Nakatingin siya dito. Ha? Wala naman ako nakikita ah. Baka guni-guni mo lang yon. Baka nga. Paano ba naman? Puro aswang ng dagat ang naririnig ko eh. Kung ano-ano na sigurong pumapasok sa utak ko. Ha? Ano na naman bang balita ang narinig mo? Si Mang Bertulfo daw, patay. Nakita sa dagat na wakwakan tiyan. Nagwawala ang pamilya niya sa dalampasigan eh. Halos mag-iskandalo na nga yung asawa niya. Naguha na naman pala sila? Anong ibig mong sabihin? 3 taon na rin nakakalipas ang pagkamatay ng Itay. Si Magindara ang dahilan ng pagkamatay niya. Natagpuan ng Itay 3 araw matapos ng pagkawala niya sa dalampasigan eh. Wala nang lamang loob. At totoo nga rin ang Magindara na sinasabi nila.
malaki ang galit ko sa mga Magindara sa pagkuha nila ng itay ko. Kitang-kita ni Erning ang galit sa mga mata ng asawa na si Nena. Ngayon niya lang ito nakita na nanginginig sa galit. Hinawakan niya ito sa balikat para kumalma. At kumalma nga ito kahit papaano. Alam niya ang pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Kaya hindi masisisi ni Erning ang asawa. Magindara mga aswang ng dagat. Magaganda silang sirena na kumakain ng lamang loob ng tao. Ngunit nalalason sila sa dugo ng mga bata dahil lason sa kanila ang kainosentya ng mga musmos. Umaawit para mapansin ng lalaki. Kabigabigha niyang alindog. Kapag lumapit ang lalaki, ay hinihila pababa sa dagat at saka lulusubin ng pulutong ng Magindara upang kainin ng laman. Kung ganun, ayun yung narinig ko sa gitna ng dagat. Kaya ba, ganun na lang ang panginginig ni Tonying? Ano? Wala. Mabuti pa magpahinga na tayo. Kinabukasan na hindi pumalaot si Tonying, kaya mag-isa si Erning na pumalaot. Hindi siya pwedeng hindi pumalaot dahil may babayaran silang kuryente at tubig sa bahay. Sa malapit na bahagi ng dagat lang siya pupunta dahil hindi niya pagamay gaano ang dagat. Maliit na lambat lang din ang dinala niya kumpara noong silang dalawa ni Tonying upang mahila niya ito kahit mag-isa. Habang binabagtas ang daan papuntang gitna ng dagat ay nakaramdam ng kakaiba si Erning. Para bang maraming nagmamasid sa kanya. Iwinagwag niya ang ulo dahil baka guni-guni niya lang ito. Hindi nawala ang kakaibang pakiramdam ni Erning hanggang tumigil siya sa gitna ng dagat. Inihagis niya ang lambat at maya-maya rin ay gumalaw yun. Nang iahon niya ang lambat, imbis na isda, isang babae ang kanyang nakita. May buntot ito na kung tawagin ng iba ay isang sirena. Napaupo na lamang sa sahig ng bangka si Erning. Ano ba yun? Bakit isda na to? Hindi ako pwede magkamali. Babae yung nakita ko rito eh. Pula mga mata niya. Ngunit maganda siya. Nakangiti pa nga sa akin eh. Ano ba itong nakikita ko? Kung ano-ano na lang. Ay nako, kasalanan to ng mga chismos eh. Kung ano-ano tuloy naiisip ko. Ay, puwisit. Mas mabuti pang bumalik na lang ako sa laot. Paliko na siya nang biglang tumigil ang makina. Alam ni Erning na marami siyang gas na nilagay kanina kaya hindi pwedeng tumigil yun bigla. Napaupo ulit siya sa sahig nang biglang gumalaw ang bangka na tila ba merong tao sa ilalim nito. Hindi alam ni Erning ang gagawin. Kaya't napapikit na lamang siya ng mahigpit sa napakapit na lamang siya ng mahigpit sa bangka. Maya-maya rin ay tumigil na ang paggalaw ng bangka at bumukas na ulit ang makina. Para siyang namamaligno o napaglalaruan. Kulang na lang ay maihina siya sa takot. May naririnig din siyang babae na tumatawa. Maganda ang tawa nito ngunit nakakakilabot na ngayon sa kanya matapos siyang marinig ang kwento ng Magindara. Inikot ni Erning ang bangka upang makabalik na sa dalampasigan. Kahit kakaunti ang huli ay gusto niya nang umuwi. Oh mahal, bakit ang aga mong umuwi? Masama ang pakiramdam ko eh. Ha? Hindi ka nagsabi kanina. Sana hindi na kita ginising. Halika, ipaghahain kita ng makainom ka ng gamot. Sa tingin ko, nakita ko yung Magindara na sinasabi mo. Ha? Anong ibig mong sabihin na nakita mo? Paano mo nakita? Kanina sa laot, imbis na isda ay babae ang nakita ko. Maganda ang mukha at katawan. Nga lang, may buntot yung napakaganda ng kaliskis. Mapula yung mata nito eh. At kung tumawa akala mo kinikiliti. Kung nakita mo siya, paano nangyaring nakabalik ka pa? Ha? Ano? Hindi naman sa ayaw kitang makabalik ha. Ang ibig kong sabihin, lahat na nakakakita sa Magindara ay hindi na nahahanap. Namamatay na ito. Makikita sa dalampasigang 3 araw matapos ng pagkawala na wakwak ang tiyan. Bakit sa'yo nagpakita pero nakabalik ka pa?
Pero mabuti naman nakabalik ka pa ha? Hindi ko alam. Pero baka tinakot niya muna ako ngayon. Dahil ginalaw-galaw niya yung bangka At namatayan pa ako ng makina ha. Pero maya-maya din umandar uli yung makina. Kasabay ng pagtawa niya na animoy nang iinis na ewan. Ay naku mahal, maswerte ka pa rin. Hindi ka nila sinaktan. Salamat talaga sa Diyos. Dapat tong malaman ng iba. Naku, hindi na siguro mahal. Huwag na nating sabihin sa iba. Bakit naman? Ayoko maging punterya ng tanungan nila, no? Gusto nang kalimutan ni Erning ang nangyari. Kaba at takot ang naging dulot sa kanya ng naranasan niya sa bangka. Hindi niya alam kung gugustuhin niya pang pumalaot doon. Kinabukasan ay hindi muna siya pumalaot. Mag-isa lang si Tunying na nangingisda sa dagat. Habang masarap na natutulog si Erning ay kumalubog ang pinto dahil sa kakapasok ng nagmamadaling si Nena. Napatayo na lamang siya nang wala sa oras. Oh, Nena, anong nangyari? Si Tunying, nawawala. Hindi pa bumabalik mula kaninang pumalaot siya. Ha? Nakakasiguro ba kayo? Kilala mo si Tunying. Alam kong kanina pa dapat siya nakapalaot. Ay, ang sabi ni Mang Karding, nakita niya itong tulala sa gitna ng dagat Tinatawag niya pero nakatingin lang ito sa kanila. Para itong walang naririnig pero nagsasalita ito ng mahina na di maintindihan. Teka, hahanapin ko si Tunying. Ano? Hindi! Dumito ka lang. Baka mapano ka pa. Pero si Tunying, paano siya? Paano kung kunin ka rin na Magindara? Hindi pinakinggan ni Erning ang asawang si Nena. Kahit magalit man ito sa kanya ay pumunta pa rin siya sa dalampasigan. Gamit ang bangka na nakadaong sa laot, kahit di niya alam kung kanino ito, binuksan niya ang makina at dire-diretso ang paandar niya patungong gitna ng dagat. Malayo pa lang siya ngunit may nakikita na siyang lalaking nakatayo sa malayo. Nakatingin yon sa kawalan at tila ba may kausap. Napatayo si Erning nang makilala na ang lalaki ay si Tunying. Binilisan niya ang pag-andar sa bangka at nang makarating siya doon ay tila ba hangin lang siya sa paningin Tunying. Gaya ng deskripsyon nila Mang Karding kay Tunying ay tila may kinakausap nga ito gamit ang mumunting boses. Tunying! Tunying! Ano bang nangyari sa'yo? Uy, Tunying! Sumagot ka! Ano ba? Sumagot ka, Tunying! Wala siyang nakuha na sagot mula dito. Nakatulala lang ito sa kawalan. Hindi na nakapagpigil si Erning at sinampal niya ng pagkalakas-lakas si Tunying. Tila ba umahon sa pagkakalunod ang pakiramdam ni Tunying. Hingal na hingal ito at nagtataka siya sa nangyayari. Nagulat na lamang siya na nasa harapan niya si Erning. Erning, ano ginagawa mo rito? Ikaw ang anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa rito, pre. Hinahanap ka na ng pamilya mo. Ha? Kanina? Kararating ko lang Nako, mag-aalas 5 na ng hapon Hindi ka pa umuwi. At sino kausap mo? Sa malayo nakita ko para kang may kinakausap Tinatawag kita pero hindi mo ako pinapansin. Nagising ka lang nung sinampal kita ng malakas Ha? Kinakausap? Parang wala naman Di ako pwede magkamali sa nakita ko, Tunying. Tama. Naalala ko na. May babae rito maganda kanini. Nandito siya. Kausap niya ako. Ha? Babae? Naku, Tunying. Nasa gitna ka ng dagat. Walang babae mapapadpad dito. Maliban na lang kung kasama ng mangingisda o turista. Pero maganda Nakakahalina ang boses niya. Para bang inaakit ako ng mga yun. Isa pa, niyaya niya ako sa hindi ko alam kung saan Ang sabi niya sumama na ako. Naku, Tunying. Magindara. Tama, Magindara yung nakita mo. Naku ng Toching, huwag ka nga magsalitaan ng ganyan. Ikaw mismo, alam mo ang sinasabi mo ay isang Magindara. Maswerte ka pa rin at hindi ka pa nakukuha. Kung Magindara nga yun, dapat na siguro tayong bumalik. Tama ka. Nararamdaman kong may nagmamasid sa atin kanina pa. Oo, hindi lang sila isa.
Marami sila. Nararamdaman ko yung mga mata nila eh. Nagmamadaling bumalik ang dalawa sa laot. Doon ay nag-aantay si Nena at iba pang mga taga-baryo nila. Bumakas ang tuwa at ginhawa sa mata at mukha ni Nena nang maaninag at makita ang asawang si Erning. Nagpapasalamat siya sa Diyos sapagkat ginabayan niya ito. Napuno ng mga tanong ang bawat isa sa laot. Lahat ay nagtataka kung paano nakaligtas si Tunying sa aswang ng dagat. Katakataka nga naman sapagkat karamihan sa kanila ay umuwi ng walang buhay. Kinabukasan, hindi pumalaot ang dalawa, si Tunying at Erning. Napagpasya nilang magpahinga na muna. Parehas na natroma sa mga nangyari kaya ginusto na lang din muna nilang manatili sa kanya-kanyang bahay. Mahal, pwede ka bang kumuha ng panggatong? Naubusan tayo ng gasol eh. Gabi na at malayo pa ang bilihan. Ha? O sige. Sandali lang at hintayin mo ako ha. Madilim ang paligid at tanging ang buwan lamang ang liwanag sa daan. May mga nakatayong poste ngunit wala namang ilaw. Marahil ay punde o walang bombilya. Habang naglalakad ay hindi maiwasan ni Erning na tumingin-tingin sa paligid. Hindi niya alam kung paranoid lang ba siya pero lagi niyang nararamdaman na may nakatingin sa kanya. Naknanto ko naman oh. Guni-guni ko lang yata ito. Erning, saan ang punta mo? Kukuha ko sana ng kahoy na panggatong. Naubusan po kami ng gasol eh. Tamang-tama, doon ang tungo ko sa kakahuyan. Ay, ganun po ba? O sige po, sabay na po tayo. Teka, totoo ba yung nabalitaan kong nakaligtas si Tunying sa Magindara, yung aswang ng dagat? Opo, totoo po. Marami ring nagtataka kung paano nangyari yun eh. Di naman sa katakataka. Noon pa man may nakakaligtas na mga tao sa Magindara. Paano nakaligtas sila? Gaya ng tao, madaling umibig ang mga Magindara. Kahit aswang o halimaw sila kung ituturing malambot pa rin ang puso nila. Noon, ayon sa kwento may nagustuhan ng isa sa Magindarang si Olivia. Masyado siyang nabigani sa lalaki kaya hindi niya ito sinasaktan. Lalong hindi siya pumapayag na may manakit dito. Malalim sila kung magmahal, pero mabagsik sila kung magalit. Bakit po? Nalamang ng Magindara na si Olivia na may kasintahan pala yung lalaki. Nako, galit na galit ito. At lahat ng mangingisda ay pinatay. Doon, sunod-sunod na may namamatay na. Halos araw-araw, lahat ng pumapalaot sa dagat natatagpo ang patay. Wakwak ang tiyan. Yung lalaking minahal ni Olivia, pinatay niya ba? Hindi. Nakakatawa nga dahil kahit anong galit ni Olivia, hindi niya magawang saktan yung lalaking nanakit sa puso niya. Doon nagsimula kaya sila tinawag na Magindara, aswang ng dagat. Dahil sa boses nila, marami ang nabibigani at nabibiktima nila eh. Tama. Napakaganda kasi ng tinig nila. Walang katulad. Para kang hinihele. Makakalimutan mo lahat ng problema mo eh. Paano niyo naman po nalaman? Ako ang lalaking minahal ni Olivia. Ho? Kayo po? Oo, ako nga. Kaya nga kilala ko yung pangalan, di ba? Gulat na gulat si Erning sa mga nalaman niya. Hindi niya alam kung gumagawa lang ng kwento si Mang Karding o talagang nagsasabi ito ng totoo. Kinikilabutan siya sa mga nalaman. Pagkatapos magkwento ni Mang Karding ay hindi na ito nagsalita. Kahit sa pagkuha nila ng panggatong, wala na rin itong imi kahit ilang beses pa niya itong tinatanong. Para bang bigla itong napipi na lang. Nakauwi na si Erning at tulala na siya sa mga nalaman. Nakakagulat nga naman talagang kaya palang umibig ng mga aswang sa isang tao. At nakilala niya pa ang nag-iisang minahal ng Magindara. Mahal, anong problema? Bakit tulala ka? Niisip ko lang mahal yung kinuwento sa akin ni Mang Karding eh. Tungkol saan? Wala. Kalimutan mo na yan.
Ayaw ni Erning ikwento kay Nena ang mga nalaman. Alam niyang wala siyang karapatan na ikwento ang kwento ng iba. Isa pa, baka magbukas ulit ang sugat sa puso ni Nena dahil sa pagkakaalala sa Magindara na naging sanhi ng pagkamatay ng tatay nito. Makalipas ang 3 araw ay nagpasya si Erning na pumalaot, habang si Tunying ay ayaw pa rin. Hindi pwedeng manatili na lang sa bahay si Erning lalo't may pinag-iipunan siya. Dapat lang na kumayod ng kumayod. Habang pinapaandar ang bangka papunta sa gitna ng dagat, ay may kakaibang hangin ang bumalot sa katawan ni Erning. Hindi niya alam pero para siyang kinakabahan. Tumigil ang bangka sa dating lugar kung saan sila nangingisda sa dagat. Hinagis niya ang lambat at nag-intay para sa mahuhuling isda. Habang nag-aantay, ay nakarinig siya ng tinig na humihimig. Napakaganda ng boses nito. Nakakahalina. Hinahanap ng mga mata ni Erning ang tinig at doon nakita niya ang isang dalaga. Nakalubog ang kalahati nitong katawan sa tubig. Habang nakapikit itong kumakanta ay may kung anong umaakit sa kanya na titigan ito. Napakatagal ng pagkakatitig niya rito hanggang sa dumilat ito at ngumiti sa kanya. May kung anong kaba siyang naramdaman. Ano yung tinitingin? Sino ka? Ikaw. Sa tingin mo, sino ako? Aswang ka. Bakit? Natatakot ka ba? Dapat ba ako matakot sa'yo? Hindi. Huwag ka matakot. Hindi naman ako nananakit ng tao eh. Anong gusto mo? Bakit nagpapakita ka sa akin? Pangalawang beses na to ah. Gusto ko ang tapas ng dila mo. Masyadong diretso sa punto. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi ko rin alam. Pero hindi ka natatakot sa akin. At gusto ko ang ganun. Gusto kita. Ano? Gusto kita. Pwede ka bang sumama sa akin? Pero hindi kita gusto. Nagugustuhan mo ang tinig ko. Nakikita ko yon sa mga mata mo. Pero hindi ibig sabihin nun na mahal na kita. May asawa ko at siya ang mahal ko. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. May asawa ko at sa kanya lang ako sasama. Kayang-kaya kong patayin ang asawa mo. Sa sinabing yun ni Erning ay naggalit ang Magindara. Kitang-kita niyang magpalit mula sa napakagandang muka patungo sa nakakatakot at pinakamapanganib na itsura. Nakakakilabot ang itsura nito. Tunay ngang mukha itong aswang. Pumasag ang buntot nito na lumikha ng mga alon na siyang dahilan ng pagkakaalog ng bangka. Hindi malakas ang pagpasag ngunit sapat na upang mawalan siya ng balanse at kamuntikan ng mahulog. Uy! Ano ba? Itigil mo na to! Ngunit hindi pa rin tumigil ang Magindara. Patuloy ito sa pagpasag ng buntot nito at bigla itong humiyaw ng napakalakas. Kung anong kinaganda ng boses nito kanina ayun namang kinasakit ng tenga ng sumigaw ito. Napahawak na lamang sa tenga niya si Erning habang nakakapit sa gilid ng bangka. 5 minuto siguro ang tinagal bago tumigil ang aswang at bigla yung nawala. Hindi alam ni Erning kung saan yun nagpunta. Lalong hindi niya na gustong bumalik ng dali-dali si Erning sa dalampasigan. Hindi na baling wala siyang nahuling isda. Nang makarating sa dalampasigan ay nakita niya ang nagkukumpulang mga tao. Nakiusyoso siya roon at nakita niya si Mang Karding. Oh, anong nangyayari Mang Karding? Nagwawala na naman ang Magindara. 3 ang nakita nilang patay sa dagat. Wakwak ang tiyan at wala ng bituka. Ha? Ano ho? Oo, nauulit na naman yata yung nangyaring 12 taon ang nakakaraan. Nagulat si Erning sa mga nalaman. Ayaw niyang aminin na siya ang dahilan ng mga nangyayari lalo't hindi niya alam talaga ang tunay na nangyayari. Dali-dali siyang umuwi sa kanila. Hinanap ng mata niya ang kanyang asawa. Oh, Erning, bakit? Anong problema? Wala naman. Akala ko hindi na kita makikita eh. Ha? Anong ibig mo sabihin?
Wala, mahal. O, sige na, magpahinga ka na. Habang nag-uusap ang mag-asawa ay umahangos na dumating si Tonying. Akala ni Erning ay kung ano na, ngunit makikichismis lang pala ang lalaki. Erning, pre, totoo ba yung balita sa laot na may namatay raw na 3 tao? Oo, pinatay Tonying. Pinatay ng Magindara. 3? Oo, wakwak ang tiyan ng mga ito. Grabe, napakahalang ng kaluluwa ng mga aswang na yan. Baka hindi rin. Baka dahil nasaktan din sila. Ano? Hindi na nagpaliwanag pa si Erning. Hindi rin naman niya alam kung tama ba ang naiisip niya na siya ang dahilan kaya may namatay na 3. Lalong hindi niya rin alam kung maniniwala sila sa mga sasabihin niya. Halos 1 linggo na sunod-sunod ang pagkamatay ng mga mangingisda. Dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ay marami nang natatakot na mangisda at hindi na pumalaot. Magmula ng araw na yon ay bilang na lang ang nangingisda at kung minsan ay sa napakalapit lang na lugar. Dahil doon, naging mahina ang benta ng isda at nagmahal ang presyo simula nung araw na yon. Lumipas ang 3 buwan at pagiging kargador sa palengke ang ginawa niyang hanap buhay. Ayaw niya nang bumalik sa pangingisda dahil sa takot na makita niya ulit ang Magindara. Gusto na rin kalimutan ni Erning ang mga nangyari sa laot. Masyado siyang natakot lalo na sa sinabi ng Magindara na kaya nitong patayin si Nena. Ayaw niya nun, lalo't hindi niya kakayaning mawala ang asawa. Buwan ng Mayo, nagkaroon ng napakalakas na pag-ulan na nagdulot ng high tide. Pinayuhan ng lokal na pamahalaan na lumikas ang malalapit sa dagat upang hindi na mahirapan kung sakaling mas tumaas pa ang pagbaha. Lumikas sila sa evacuation center. Ayon na rin sa sabi ng lokal na pamahalaan. Doon sa evacuation center sila na natili ng 3 araw. Pangatlong araw na nila doon nang may makita si Erning na isang babae. Tandang-tanda niya ang mukha noon kaya hindi siya pwedeng magkamali. Magindara, anong ginagawa mo rito? Bakit may paa ka? Paanong nangyari to? Ngumiti lamang sa kanya ang babae sabay tingin sa asawa niyang si Nena na tumutulong sa pagpapakain sa mga bata. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Biglang kumawala ang babae sa hawak niya at tumakbo ito. Susundan niya sana ngunit tinawag siya ng asawa niya. Nang gabi ring yun ay binangungot siya. Sa panaginip niya ay kitang-kita ng 2 niyang mata kung paanong sumugod ang Magindara at patayin gamit ang buntot nito ang asawa niya. Sumisirit ang mga dugo ni Nena na lalong nakapagpaluha sa mga mata niya. Sa panaginip niya, tumatakbo siya sa kinaroroonan ng 2. Ngunit tila hindi siya makagalaw at nakalimutan na ang pagtakbo. Nahahapong napaluhod na lamang siya sa pangpang ng dagat habang nakatingin sa walang buhay na asawa. Wag! Wag ang asawa ko! Maawa ka, please! Erning, gumising ka nga. Wag! Please! Maawa ka sa akin, please! Erning, ano ba? Gumising ka, binabangungot ka. Wag! Erning! Hindi na napigilan ni Nena na sampalin ng asawa upang magising ito sa pagkakabangungot. Nangihinang napaupo si Erning dahil sa napanaginipan niya. Napasa po siya sa noo dahil mukhang totoong-totoo ang panaginip niya. Langyang yun? Ano yun? Binabangungot ka. Panaginip lang yun. Pero parang totoo eh. Mukha talaga siyang totoo. Mahal, panaginip lang yun. Walang gagalaw sa'yo. Hindi alam ni Erning ang gagawin niya. Alam niyang di lang basta-basta panaginip yun. Tila ba babala yun para sa kanya. Nakabalik na sa bahay nila si Erning. Habang naglalakad sa dalampasigan ay nakasalubong niya si Mang Karding. Nakatitig yun sa kanya kaya napilitan siyang tumigil nang tumigil ito sa harapan niya. May pinatay na naman sila. Ho? May pinatay na naman. 2. Ang isa pinsang ko pa. Ako, nakikiramay po ako. Alam kong
may alam ka sa nangyayari. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin, Erning. Binabangungot na ako sa nangyari. Hindi ko na alam ang gagawin. Huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin. Hanggang ngayon ba nagpapakita pa rin siya sa'yo? Palagi. Sa paligid, sa panaginip, sa dagat. Hindi sila nananahimik. Hindi siya mananahimik. Napatulala na lamang si Erning sa mga sinabi ni Mang Karding. Alam niyang may laman ang bawat sinasabi nito. At mukhang alam din ni Mang Karding ang nangyayari sa kanya. Iniwan siya mag-isa ni Mang Karding. Tumambay siya sa laot at doon ay nag-isip-isip. Hindi niya pinapansin ang mga matang nakamasid sa kanya. Alam niyang nasa paligid lang sila. Nakamasid siya sa gilid ng bato. Doon niya nakita ang magandang babae. Nakatingin ito sa kanya. Nakangiti ang mga mata. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya para lapitan ito. Dire-diretso siya patungo rito. Pwede tigilan niyo na. Huwag niyo namang idamay ang ibang inosente. Kung gusto mo, ako na lang ang patayin mo. Ako na lang. Huwag na lang sila. Ano? Bakit ayaw mo sumagot? Ako na lang. Ito na ako, oh. Bakit ayaw mo pa? Nasa harapan mo na ako. Erning? Sino kausap mo dyan? Kanina pa kita tinatawag, ha? Halika na, umuwi na tayo. Nena, anong ginagawa mo dito? Mahamog na. Sinundan kita eh. Ang tagal mo. Sino ka ako kausap mo dito? Ha? Ayun ba? Wala akong kausap. Sigurado ka ba? Nakita kita nagsasalita lakas-lakas pa nga ng boses mo eh. Narinig ko rin yung huli mong sinabi na nasa harap ka kamo. Pero hindi ko alam kung sinong kaharap mo. Ha? Yun ba? Wala, nagpa-practice lang ako. Oo, yun, tama. Nagpa-practice lang. Practice? Saan? Di ba may usapan kami ni Tunying na sasali sa pistang bayan? Oo, akala ko sasayaw kayo. Bakit tila tutula kayo o mag-acting? Mas maganda marami kang pwedeng i-present para mas malaki ang chance na manalo kami. Malaki ang papremyo ni Kapitan eh. Ganun ba? O sige, manonood ako ha. Abay, dapat lang. Para naman may taga-cheer ako kahit isa. O siya, mahal. Tara na, muwi na tayo. Inalalayan niya sa pag-uwi si Nena. Muli siyang lumingon upang makita ang Magindara na masama itong nakatingin sa kanilang dalawa. Galit ang mga mata nito. Sumisid ang Magindara sa dagat at hindi niya na ito muling naaninag. Napahinto si Erning nang biglang huminto si Nena sa harap niya. Masaya mga mata nito at malaki ang ngiti sa kanya. Napangiti na lamang siya sa nakikita. Napakaganda ng asawa niya. Anong nililingon mo riyan, ha? Ha? Wala. Ay, siya nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yung mahal? Erning, huwag ka magugulat, ha? Bakit? Dapat ba ako na kabahan? Hindi naman. Kasi matagal ko na itong nililihim eh. Halos 5 araw na rin. Okay. Ano ba yun? Magdadalawang taon na tayo. Maayos naman na yung pamumuhay natin kahit papaano. Si nanay, lumalakas na rin. Masyado kang maalaga sa akin. Kaya sa tingin ko, magiging mabuti kang ama, Erning. Magiging tatay ka na. Buntis ako, 3 buwan na. Ha? Buntis ka? Magiging tatay na ako? Hindi nga mahal. Totoo? Hindi ba to joke o prank? Oo, totoo to. Ano ka ba? Napasigaw at napatalon si Erning sa tuwa. Niyakap niya ang asawa at nagpasalamat siya ng sobra rito. Gusto niyang magkaanak na silang dalawa dahil gusto niya nang bumuo ng pamilya kasama ito. Sobrang saya ng nararamdaman niya ngayon. Para siyang nanalo sa loto kahit walang taya.
Habang pauwi sila ay ingat na ingat siya sa asawa. Natatawa na lang ito dahil sa nakokornihan na ito sa kanya. Huy, ano ba? Ginagawa mo naman akong lumpo eh. Uy, huwag ka mag-aagalaw ha. Baka mapano yung baby natin. Alam mo, ang OA mo. Hindi naman ito pamapano kung ako mismo ang susubo ng pagkain ko. Di yung sinusubuan mo pa ako, Diyos ko naman oh. Sorry, na-excite lang ako eh. Nagtawanan na lamang silang dalawa. Excited na sila pareho. Nang gabing yun, nagkwentuhan sila at nagplano sa mga dapat bilhin at gawin para sa baby. Kinabukasan ay dumiretso sila sa klinik sa barangay. Nagpa-check up sila sa midwife at niresetahan sila ng mga vitamins na dapat inumin ni Nena upang mas maging malusog at makapit ang bata. Bumili rin sila ng mga masusustansyang pagkain at mga mangga na pinaglilihian ni Nena. Nagtingin-tingin na rin sila ng mga damit para ma-estimate kung magkanong pera ang gagamitin. Nang hapon ay nakipagkita si Erning kay Tunying dahil magpa-practice sila para sa gagawing sayaw sa pista. Malaki ang papremyo ng kapitan kaya sasali silang dalawa. Dating mananayaw si Erning nung siya ay nag-aaral pa. Sumasali rin sa mga street dance sa barangay nila. Habang si Tunying ay may alam din sa pananayaw. Tunying, pre, pwede mo ba akong tulungan sa gagawin kong sorpresa kay Nena sa mismong sayaw natin? Kasama siya sa mismong sayaw? Oo, aayain ko na sana siya magpakasal eh. Nakabili ka na ba ng singsing? Nung nakarang araw pa, nakapagpaalam na rin ako kay nanay. Isa pa, buntis na si Nene. Gusto ko, bago siya manganak kasal na kaming dalawa. Ha? Buntis na si Nena? Bakit di ko alam? Kahapon ko lang din nalaman eh. So ano, tutulungan mo ba ako? Oo, sige. Ano bang plano? Tinuro ni Erning ang mga dapat gawin at mga plano niya para sa proposal. Simple lang yon pero gusto niyang matuwa ang asawa. Pagkatapos ay nag-practice na sila mismo ng sayaw. Sa Biyernes gaganapin ang piyesta. 3 araw na lang para makapaghanda silang dalawa. Marami ring sumali. Yung iba ay gusto dahil sa premyo at ang iba naman ay dahil gusto lang. Si Erning ay 2, manalo at para mapasaya ang asawa. Gabi na sila natapos sa practice. Habang pauwi ay di maiwasan ni Erning na tumingin sa likod niya dahil napapansin niyang may sumusunod sa kanya. Malapit na siya sa bahay niya nang huminto siya. Ramdam niya ring huminto ang nasa likod niya. At paglingon niya ay tama nga ang hinala niya, ang Magindara. Ngunit nagtataka siya kung paano ito nakakatayo at bakit may paa ito. Bakit mo ba ako sinusundan? Gusto lang naman kitang kumustahin. Isa pa, hindi ka ba natutuwa na nakakalakad na ako? Bakit ka nga ba nakakalakad? At pwede ba lubayan mo na ako? Bakit naman kita lulubayan? At nakakalakad ako dahil sa perlas na ibinigay sa akin ng matandang Magindara. Hindi ka ba natatakot na mas masasaktan ko ang asawa mo ngayong naglalakad na ako dito sa lugar ninyo? Subukan mo lang saktan ng asawa ko. Mapapatay talaga kitang aswang ka. Magkita na lang tayo sa piyesta. Umalis na ang Magindara habang naiwang tulala si Erning. Hindi niya napansin na nasa pintuan na pala ang asawa niya at kanina pa tinatawag ang pangalan niya. Ano ba? Kanina pa kita tinatawag ah. Kanina ka pa ba dyan? Bakit? Anong tinatago mo? Wala. Halika, pumasok na tayo sa loob. Mahamog na dito sa labas eh. Nakita niya na tumingin si Nena sa malayong naglalakad na Magindara. Kaya mas pinilit niya itong pumasok. Hindi naman ito nagsalita pa o nagtanong. Nang gabing yon ay baling-baling siya sa higaan. Hindi niya alam ang mararamdaman lalo't ngayong nandito na ang Magindara. Dumating na ang araw ng piyesta. Handa na silang dalawa ni Tunying. Halos nasa 10 silang sumali. Isa sa sumali ay ang Magindara. Tama nga siya nang hinala na sasali ito. Kanta ang talent nito at mas mauna ito sa kanila base sa numero. Nang mag-perform na ang mga kalahok,
May kumanta, may sumayaw, meron ding nagra-rap. Aliw na aliw ang mga tao sa mga napapanood. Nang si Magindara na ang sasalang, biglang natahimik ang lahat sapagkat hindi nila ito kilala. Pero dahil maganda ang babae ay walang nagtanong kung sino ito. Lalong namangha ang mga tao nang kumanta ito. Maganda ang tinig niya na nakakuha ng interes ng ilan. Nakatingin ito sa kanya habang kumakanta. Halos lahat ay napansin yun. Bakit nakatitig sa iyo ang babaeng yon? Ha? Hindi ko alam, mahal. Kilala mo ba siya? Hindi. Natapos ang pagkanta ng Magindara. Pumalakpak ang lahat dito. Susunod na si Tonying at Erning. Maraming pumalakpak dahil kilala sa lugar si Tonying. Maging ang kapitan ay pumapalakpak. Nagsimula na ang pagsayaw nilang dalawa. Enjoy na enjoy sila sa ginagawa na hindi nila napapansin ng paligid. Nang oras na para sa plano niyang pagpropose ay tumingin siya sa gawin ni Nena. Ngunit wala na ito. Napatigil siya nang mapansing wala na rin ang Magindara sa gitna ng mga tao. O pre, bakit ka tumigil? Si Nena. Nasaan si Nena? Kulin, katabi mo siya kanina, di ba? Umiling si Kulin na tanda nang hindi nito alam kung nasaan ang babae. Naghanap na rin silang dalawa ni Tonying. Baka naman umuwi na. Hindi uwi yung basta-basta. Antayin tayo nun at magsasabi yun. Habang naghanap sila at pinagtatanong kung nasaan ang babae, ay tumigil muna ang musika na nakaplay sa speaker. Humahangos naman si Mang Karding na lumapit kay Erning. Erning! Nakita ko si Nena. Malapit sa dagat. Hawak ng babaeng kumanta dito kanina. Ho? Ano? Walang yan. Sinasabi ko na nga be. Tumakbo si Erning patungo sa dagat. Hindi niya alam kung saan banda pero tumakbo pa rin siya. Di niya napansin na sumusunod pala sa kanya si Mang Karding. Pinigil siya nito. Hinihingal itong lumapit sa kanya. Hindi kita matutulungan pero ito ang asin. Ihagis mo ito sa kanya upang maging sirena ulit siya. Pagkatapos, kunin mo ang kwintes niya kasi yun ang dahilan kung bakit siya nagkakapaa. Naway, gabayan kayo ng Diyos, Erning. Nagpasalamat siya at kinuhang asin na nakabalot sa tela ng damit. Mas binilisan niya ang pagtakbo. Malayo pa lang ay kitang-kita niya na ang asawa niya. May nakatutok dito na kutsilyo. Hawak ito patalikod ng Magindara. Sabi ko na nga ba susunod ka eh. Pakawalan mo ang asawa ko. Ibaba mo yung kutsilyo. Pag-usapan natin to. Hindi. Papatayin ko tong asawa mo para tayong dalawa na lang. Baliw kang aswang ka. Manahimik ka. Baka gusto mong idamay ko yung bata sa tiyan mo. Aswang ako kaya naamoy ko yung bata sa sinapupunan mo. Wag ang bata please. Magindara, tigilan mo na kami. Isinuko ko yung pagiging reyna kay Olivia para lang magkaroon ng peles na makakatulong sa akin para magkapaa. Tapos papatigilin niyo ako? Hindi pwede. Hindi ako kagaya ni Olivia na sumuko na lang. Kukunin ko ang akin. Hindi ako sayo, kaya lubayan mo na kami. Inihagis niya ang asin sa aswang ng dagat. Napasigaw ang Magindara dahil sa hapdi na dulot sa kanya ng asin. Lumuwag ang pagkakakapit nito kay Nena na siyang naging dahilan ng babae upang makawala. Bago ito tuluyang kumawala ay nakuha niya pa ang kwintas na Magindara. Tumakbo ito sa asawa niya. Inilagay ni Erning si Nena sa likod niya habang ang Magindara ay umiiyak pa rin habang napapalitan ng buntot ng dating paa. Napahawak ito sa liig niya habang sumisigaw ito. Walang iya ka! Bakit mo kinuha ang peles ko? Ibalik mo yan! Dahan-dahan itong lumapit sa tubig dagat at doon ay kitang-kita nila ang pag-iibang anyo nito. Mas naging nakakatakot ang mukha ng aswang. Ginamit nito ang buntot nito na humaba bigla upang kunin si Erning. Nagulat si Erning at Nena sa nangyari. Kumapit si Nena kay Erning upang hindi ito makuha ngunit tinanggal ni Erning ang kamay ni Nena upang hindi na ito madamay. Akin ka na ngayon! Wag!
Ginamit na Magindara ang buntot niya upang ipulupot ito kay Erning. Para itong sawa na nakapulupot sa katawan niya. Tawa ito ng tawa na animoy baliw talaga. Tumalikod ito kay Nena at tumarap na sa dagat. Dadalhin na ng Magindara si Erning sa dagat. Dahan-dahan naman si Nena na lumapit sa kutsilyo. Nang mahawakan niya ito ay lumapit siya ng dahan-dahan sa likod ng aswang. At doon ay sinaksak niya ito. Nagulat ang aswang at tumarap ito sa kanya. Kinalmot ng aswang ang muka ng babae, ngunit hindi nagpapigil si Nena at tinanggal ang saksak sa likod pagkatapos ay sinaksak niya ito sa dibdib. Nabitiwan ng Magindara si Erning. Kapos na sa hininga ang lalaki ngunit nagawa pa rin itong puntahan ng asawang si Nena. Sa tingin niyo mapapatay niyo ako ng ganun-ganun lang? Hindi! Lumangoy ang Magindara sa dagat. Hindi na ito nakita pa ng dalawa. Napahawak naman sa tiyan niya si Nena nang bigla itong sumakit. Dali-dali naman itong binuhat ni Erning at dinala sa pinakamalapit na ospital na meron sila. Buti na lang ay nagmalasakit si Mang Karding na ihatid sila sa ospital na dalawa. Pagiging maayos din ang asawa mo. Sana nga po, halos 30 minutos na rin siya sa loob eh. Alam mo, hanga ako sa ginawa mo. Napatay niyo ang aswang. Salamat po sa tulong ninyo. Lumabas ang doktor at sinabi na maayos naman daw ang babae. Nagumot na rin ang sugat sa mukha nito na dulot ng pagkakalmot ng aswang. Kumusta ka? Ayos na ako. Ikaw? Ayos lang rin ako. Huwag mo akong intindihin. Ang batang isipin mo. Magpahinga ka na. Nakauwi na rin sila ng gabing yon. Niresetahan na lang pang pakapit ng baby dahil mahina ang kapit nito. Halos isang buwan ding naging tahimik ang lahat. Wala nang natatagpo ang patay o banta ng panganib. Tahimik na ang buong baryo nila. Ayun din naman ang hiling ng mag-asawa ang katahimikan para sa kanilang pamilya. 4 na buwan na ang tiyan ni Nena. Hindi natuloy ang proposal na pinlano niya kung kaya gumawa siya ng bago. Nang hapong yun ay pinilit niya si Nena na samahan siyang pumalaot sa dagat. Doon niya naisip isagawa ang planong paghingi ng kamay nito. Masaya silang dalawa habang pumapalaot. Wala na sa isip nila ang banta ng aswang ng dagat. Tinigil nila ang bangka sa gitnang bahagi. Malalim doon pero kaya namang languyin ng isang tao. Sanay silang parehong lumangoy ngunit buntis si Nena kaya mahihirapan ito panigurado. Sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Habang lumulubog ito, ay dahan-dahang kinuha ni Erning ang mga kamay ni Nena. Mahal, masaya ka naman sa akin, di ba? Oo naman, masaya ako. Lalo ngayong meron na tayong baby. Eh ikaw, masaya ka ba? Ako? Ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo, no? Sus, ang corny niya na naman, no? Pero, yun nga mahal. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na ikaw ang gusto kong makasama hanggang kamatayan. Ako rin naman eh. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang sumulpot ang aswang ng dagat na Magindara. Hindi nila ito napansin dahil tanging ang isa't isa lang ang nakikita nila ng mga oras na yon. Isa pa, tahimik lamang ding nakamasid ang Magindara. Naririnig nito ang pinag-uusapan nila at sa galit nito ay ipinasag nito ang buntot niya na nagdulot ng pag-alon at pagkawala ng balanse ng dalawa. Nagulat sila Erning at Nena. Ano yun? Hindi ko alam. Oh, nagulat ba kayo? Sabay na napatingin ng dalawa sa aswang ng dagat. Kitang-kita sa mga mata nila ang gulat at takot sa pagkakita dito. Alam nilang buhay pa ito ngunit ang hindi nila alam ay kung saan ito. Akala nila ay tahimik na ngunit mukhang mali pala silang dalawa. Ayaw talaga silang lubayan ng aswang ng dagat. Tumawa ito ng malakas at nakakakilabot. Napakapit sa braso ni Erning ang asawang si Nena. Takot ang makikita mo sa mga mata nito. Takot para sa buhay nila at takot para sa batang dinadala niya. Anong akala
Akala nyo, patay na ako? Nagkakamali kayong dalawa. Ngayon, papatayin ko kayo. Total, gusto nyo naman magsama hanggang kamatayan. E di pares ko na kayong papatayin. Pumasag ito ng napakalakas na nagdulot ng pagbuwal ng bangka. Magkaiba ang direksyon na napuntahan nila Erning at Nena. Hinampas ng buntot ng sirena ang katawan ni Erning. Ganon din ang ginawa kay Nena. Humampas nga lang ang ulo nito sa gilid ng bangka na naging sanhi ng pagkawala nito ng malay. Dali-daling nilingon ni Erning ang dagat patungo kay Nena. Buntis ang asawa niya at lulubog ito ngayong nawalan ng malay. Nang mahawakan niya ang asawa, ay galit siyang tumingin sa Magindara. Nakangiti ang aswang na nakatingin sa kanila at tuwang-tuwa ito. Ano, masaya ba na makita ang asawa mong walang malay? Walang yakang aswang ka! Demonyo ka! Walang yari kayo. Papasak pa sana ulit ito ngunit may nagbato rito ng asin. Kasabay ng asin ay ang malaking lambat na humuli rito. Nagpapapasag ito at kitang-kita ang galit sa mga mata. Napalingon naman si Erning sa mga tumulong sa kanila. Ito ay walang iba kundi si Tunying at Mang Karding. Kasama ang ibang mangingisda na kakilala rin nila. Sabay-sabay nilang hinila ang sirena. Napasigaw ito sa sakit na nararamdaman. Wala namang itong magawa dahil maigpit ang pagkakakapit ng lambat. Nasusunog din ang balat niya na tila mayroong orasyon na ginawa sa lambat kaya nagkakaganon. Tunying, tulungan mo ako dali! Tinulungan naman ni Tunying si Erning na buhatin si Nena. Isinakay nila ito sa bangka at dali-daling bumalik sa Pangpang. Pagkababa ay dire-diretso sila sa sasakyan ni Mang Karding at tumungo sa ospital. Nagkamalay din naman ng dalaga matapos ang 3 oras na pagtulog. Wala naman naging sugat ito at wala ring masasamang naging dulot sa bata. Ganun na lang ang pasasalamat nila sapagkat matindi ang kapit nun ngayon. Kinabukasan ay nakauwi na rin sila. Bago sila umuwi ay dumaan muna sila sa bayan nila kung tawagin. Doon ay naka-aquarium ang aswang ng dagat. Wala doong tubig kung kaya't unti-unti na rin itong nahihirapang mabuhay. Nang makita sila nito ay galit na galit ito. Halos di na nila makilala ang mukha nitong naging isang halimaw. Isinasumpa ko kayo! Isinasumpa ko kayo! Halos paulit-ulit lang na binabanggit yun ng sirena. Umuwi na rin silang dalawa upang mas makapagpahinga si Nena. Halos 1 linggo na rin ang nakalipas mula ng araw na yon. Nabalitang patay na ang Magindara. Namatay ito dahil wala ng tubig na bumubuhay sa kanya. Hindi pa rin naibibigay ni Erning ang singsing na para kay Nena. Kaya noong hapon, kahit walang ganap, ay ibinigay niya na ito. Mahal, ikaw ang gusto kong makasama sa hirap o ginhawa man. Kaya, maaari mo ba akong pakasalan? Oo, salamat. Ang ganda. Mabuti naman at nagustuhan mo. Alam mo, 3 beses na to eh. Akala ko nga hindi na naman matutuloy eh. Laging may panira eh. Siya nga pala, Erning. Pwede ba tayong lumipat ng Maynila? Oh, akala ko ba ayaw mo dahil kay nanay? Nakausap ko na siya. Doon na lang tayo tumira. Ayoko na rito. Ha? Oo, sige. May bahay naman kami doon eh. Doon na tayo tumira. Pero kailangan pang i-renovate ng konti yun eh. Madali naman yun. May ipon naman na tayo, di ba? Kahit pa paano. Kaso, ang ipon natin ay para sana sa panganganak mo at sa mga gamit ng bata. Mahal, okay lang ba kung pagkapanganak mo na lang tayo lumipat? Oo naman. Sige, walang problema para mas tipid dito. Ilang buwan din ang mabilis na lumipas at ngayon ang araw ng panganganak ni Nena. Hapon pa lang ay namimilipit na siya sa sakit. Halos 5 oras siyang nagle-labor kaya sobrang hirap talaga siya. Habang siya ay nagle-labor ay malakas ang buhos ng ulan na animoy may bagyong paparating. Malakas din ang ihip ng hangin.
10:00 ng gabi na siya ng mga anak. Habang siya ay nanganganak ay matindi ang kidlat at kulog. Nakaraos naman siya kahit ganon. Namatay ang ilaw dahil sa brownout na lalong nagpahirap sa kanya dahil kakapanganak niya pa lang. Grabe, ang lakas ng ulan. Wala namang napabalitang bagyo ah. Oo nga eh. Kumusta pala si Nena? Buti pumayag ang komadrona na sa bahay na lang mga anak si Nena. Mahirapan kung ilalabas pa siya eh. O ano, lalaki ba? Hindi ko pa alam eh. Hindi pa ako nakakapasok sa loob eh. Sus, kinakabahan ka lang kamo. Hindi ah. Excited na nga ako makita yung anak ko eh. Nagulat silang dalawa nang biglang humiyaw si Nena ng pagkalakas-lakas. Nagmamadali silang pumasok sa kwarto dahil sa pag-aakalang napano na ito. Doon ay kitang-kita niya ang mukha nitong nababalutan ng takot. Nena, bakit? Anong problema? Ang bata, ang anak natin. Hindi, baka hindi natin anak yan. Ano bang sinasabi mo? Nena, anak natin to. Maging ang kumadrona ay hindi alam ang gagawin. Nakatingin lang ito sa kanila. Lumapit naman si Erning sa sanggol at doon niya kitang-kita ang naging sanhi ng pagkagulat ni Nena. May hasang ito sa bandang tiyan. Hasang na katulad ng buntot ng aswang ng sirena. Kaunti lang yon, parang balat na nakamarka. Itinago ni Erning yun at pinalabas muna sila Tunying at ang kumadrona. Kinausap niyang mabuti ang asawa niya. Nena, anak mo ang bata. Kaya huminahon ka, mahal. Pero bakit ganyan? Bakit may hasang siya? Hinaan mo ang boses mo. Hindi ko rin alam bakit ganyan. Marahil ay dahil sa sumpa niya. Bago siya mamatay, ayun ang sinabi niya, di ba? Isusumpa niya tayo. Pero hindi ibig sabihin na may hasang ang anak natin eh. Lalayuan at panidirihan mo na siya. Nena, mahal natin siya. Nena, anak natin siya. Biktima rin siya. Sorry, natakot lang talaga ako. Oo, naintindihan ko. Ganon din naman ako kanina eh. Pero mas takot ang bata dahil wala naman siyang muwang sa mundo. Anak natin siya. Dugot laman nating dalawa, okay? Okay, mahal. Sorry talaga. O anong gusto mong ipangalan sa babaeng anak natin? Napakaganda niya, hindi ba? Manang-mana sa'yo. Andara. Gusto ko ang pangalan niya ay Andara. Katunog na Magindara. Ha? Bakit naman yan ang napili mo? Paalala na minsan sa buhay natin ay may isang magandang aswang na pumigil sa atin at gusto tayong paglayuin. Ngunit merong Andara na malakas ang kapit sa ating dalawa. At gaya nga ng gusto ni Nena ay lumipat na sila sa Maynila 5 buwan matapos maipanganak si Andara. At gaya ng gusto ni Nena ay lumipat na sila sa Maynila 5 buwan matapos maipanganak si Andara. May bayang pamilya ni Erning doon. Hindi malaki ngunit hindi rin maliit. Sakto lang para sa kanila at sa bubuuin nilang pamilya. Ang bangkay ng aswang ay kinuha ng gobyerno at ipiniskil ito sa aquarium ng mismong munisipyo nila. Para lang itong natutulog. Kahit ilang araw na ang lumipas ay hindi ito naaagnas o bumabaho man lang. Tanda yun na may aswang ng dagat talaga. Na sila ay nabubuhay sa kailaliman ng dagat. Isa rin paalala na dapat mag-ingat sa kanila. Bagamat maganda sila ay mabangis pa rin ang mga ito. Ayos na ito para sa atin. Kasya tayo ditong 3. Pwede pa nga sa 4 eh. Balak pa pang magdagdag ng bata? Hoy, bakit hindi? Kung kaya naman, di ba? Hoy, paglubay ka na. Di naman ikaw ang nanganganak eh. Nakakuha agad ng trabaho si Erning bilang isang kusinero sa maliit na karinderya. Pumutok ito sa masa kaya ngayon ay dinadayo na. Lumalaki na rin ito ng paunti-unti. Habang si Nena naman ay nanatili sa bahay. Gustuhin niya mang magtrabaho ay umaayaw si Erning. Trabaho na kaya ako. At kanino mo iiwan ang anak natin? Kay nanay? Alam mo namang mahina na si nanay para magbantay ng bata, di ba? Gusto kitang tulungan sa panggastos ng bahay eh. Pangkain. Mahal,
Kaya ko, ako nang bahala sa lahat, okay? Isang buwan lang ang binilang at nagpakasal na ang dalawa sa huwes. Imbitado ang lahat ng pamilya nilang dalawa. Lumuwas din si Tonying upang dumalo sa kasal nila. Tingnan mo nga naman oh, sa hinaba-haba ng prosesyon sa kasal din ng tuloy. Sa hinaba-haba ang prosesyon sa kasal din ng tapos. Finally, nakasal din kaming dalawa. Ay, siya nga pala. May kukwento ko sa iyo mamaya. Oh, ano naman yun? Ngayon mo na kwento. Mamaya na kapag wala nang ganong bisita. Nagsiuwian na ang lahat at naiwan si Erning at Tonying sa labas. Umarap si Tonying kay Erning. Hindi alam kung paano sasabihin ang nalaman niya. Oh, ano ba yung sasabihin mo? Bakit di mo pa sabihin? Yung katawan ng aswang ng dagat, ang Magindara, nawawala. Hindi alam kung sino kumuha. Ha? Paano mawawala yun? Wala nga rin nakakaalam kung sino Hindi ba may CCTV sa lugar na yon? Nakakapagtaka nga dahil hindi yung gumana nung araw na yun. Yung mismong araw lang na yun Hindi kaya ninakaw ito? Hindi ako sigurado. Pero kasi nung nakaraan nakita ko si Mang Karding na may kausap na babae. Matanda na ito pero maganda pa rin. Hinahanap ng babae yung Magindara. Umiiyak itong nagmamakawa kay Mang Karding na tulungan siyang makita yung aswang. O anong sinabi ni Mang Karding? Hindi ko narinig dahil nagtatatakbo ko nung tumingin yung babae. Kinalibutan ako sobra nang magtagpo yung mga mata namin. Parang nakita ko na siya pero hindi ko alam kung saan. Narinig mo ba yung pangalan ng babae? Parang Olivia. Oo, Olivia. Yun ang tawag sa kanya ni Mang Karding. Sa tingin mo, si Mang Karding ba yung kumuha ng sirena? Ay, baka. Hindi rin ako sigurado ikaw sa tingin mo? Gumiti lang si Erning at di na nagsalita. Kilala niya ang Olivia na tinutukoy ni Tonying na kausap ko noon ni Mang Karding. Yun ang Magindara na umibig kay Mang Karding noon. Kung ganon, nanay ng namatay na Magindara si Olivia. Hindi niya alam kung anong magiging sanhi ng pagkakakuha ulit ng bangkay ng aswang ng dagat na si Magindara. Sana lang ay hindi magdulot ng panibagong trahedya ang ginawa ni Mang Karding. Oo, si Mang Karding ang kumuha. Alam niya at malakas ang loob niya na ginawa yun ng matanda para kay Olivia, ang reyna ng aswang ng dagat. Isang linggo makalipas ang kasal nila ay tumawag si Tonying sa kanya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito nung una dahil sa bilis nitong magsalita. Kaya pinahinahon niya na muna ito upang mas maintindihan niya. Oh, relax lang ha. Okay, ano ba yung Tonying? Minaw ka kaya muna. Wala akong maintindihan sa mga pinagsasabi mong tao Pasensya na. Nagulat ako sa nakita ko Ano nga ba yun? Bakit atat-atat kang ikwento sa akin? Yung Magindara. Nakita ko siya tapos sinundan ko. Pumasok siya sa bahay mismo ni Mang Karding. Ha? Sino? Si Olivia? Hindi. Hindi naman aswang yun Yung nasa aquarium. Paanong nangyari? Patay na yun. Yun nga din ang akala ko Pero malinaw na malinaw pa mga mata ko. Ipapaputol ko yung daliri ko sa kamay ko at paa ko pag mali ako. Hindi naman siguro. Bakit naman ito papasok sa bahay ni Mang Karding? Sinundan nito yung Olivia na sinasabi mo. Ano? Oo. Hindi kaya aswang din si Mang Karding? Imposible naman. Walang kumakausap sa kanya dahil weirdo siya. Tanging ikaw lang ang nakakalapit sa kanya Kaya marami nag-iisip na aswang nga siya. Mahirap magbintang, Tonying. Alam mo yan. Dapat may ebidensya ka. Sa bagay, baka nga mali ako. Kasi nung sumunod akong pumasok, wala ring tao Nung una akala ko dahil aswang kaya siguro nawala. Hindi ganun yun. Baka namamalikmata ka lang. Nako, baka nga. Sana nga. Pero makikiusyoso muna ako kung tama ba'y nakita ko. O sige, tawagan mo ako pag nakakuha ka ng bagong balita ha. Nang hapong yun ay tumawag si Tonying para ibalita na mali nga siya ng nakita. Ang nakita niya pala ay ang kamag-anak ni Mang Karding na nakikitira dito ngayon.
Hindi to hawig na Magindara, ngunit halos pareho sila ng tindig at kulay. Malayo naman sa mukha lalo na sa buhok. Tawa naman ng tawa si Erning sa kwento ni Tonying. Ay nako, alam mo bang takot na takot ako habang nagmamanman? Buti hindi ka nahuli, gago ka. Kaya nga mali pala talaga ako. Paranoid na siguro ako dahil sa mga nangyari. E di, nawala na ka ba mo? Oo, syempre. Buti naman at iba talaga yun. Kung hindi lilipat na rin talaga ako ng Maynila upang makalayo rito Pwede ka rin sa bahay kung gusto mo. Kahit wala ng aswang dyan, pwede ka rito. Ay nako, dito na lang muna ako, no? Napangiti na lamang si Erning. Tunay ngang tahimik na ang lahat. Marami pa rin ang nakakaalala sa Magindara. Ngunit nagsisilbi na lamang itong aral at babala para sa kanila. Sa paglipat nila, ang tanging gusto lang nila ay kapayapaang malayo sa lugar ng aswang ng dagat. Sa bahay na bagong nilang nilipatan ay bubuo sila ng pamilya nilang dalawa. Wakas!